Kapag nagkataon ay magkakaroon ng isang foreign team na permanent member dito sa PBA. Ayon kasi dito sa mga lumalabas na mga reports, ito raw Macau Black Bears, isang professional team na naka-base sa Macau, China, ay interesado na bilhin itong Northport Batangpier. So ibig nitong sabihin, kung ito'y sabihin na natin ma-approve ng PBA, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng isang foreign team, isang China team dito sa PBA. Yan ang magiging owner nitong Northport Batangpier. Base dito sa mga lumalabas na mga reports, mukhang financially very capable naman daw ang team na ito na mag-maintain at bumili ng isang prangkisa dito sa PBA. Kaya hindi rin magiging problema yung pagkuha nito sa Northport. Bukod dito sa Macau, itong Strong Group Athletics din daw ay interesado na bilhin ang koponan nitong si Mikey Romero, at base doon sa mga reports mukhang for sale na talaga itong Northport. Ang tanong na lamang kung sino makabibili dyan. Kung itong Macau Black Bears ang bumili dito sa Northport Batangpier, very interesting yan dahil posible na magdala din ng iba pang mga foreign players dito sa PBA. Depende na lang kung papayagan ng liga. Kapag ito yung nangyari, sigurado na marami na rin sigurong fans ang magtatanong, baka susunod naman na mabenta dyan ay yung Blackwater Bossing. Kung sakasakali nga na matuloy ito, magandang balita yan para sa PBA. Dahil kung itong Macau Black Bears, Strong Group Athletics at yung Families Brand Sardines ay lahat gustong sumali dito sa PBA, baka mangyari niyan magkaroon ng expansion at madagdagan ng mga additional teams ang liga. At yan naman talaga ang gusto ng mga fans, lalo na at ang hinahanap talaga nila ay yung mga teams talaga na magko-compete at hindi katulad nitong Terra Firma, Northport at Blackwater. Kaya magiging good news ito sa PBA kung sakasakaling matuloy nga ang pagsali ng Macau Black Bears dito sa liga, at yan ang pinaka-importante sa ngayon. Ang susunod naman natin balita ayon dito sa mga reports na lumalabas ay ito raw TNT Tropang Giga ay kinakausap itong Phoenix Fuel Masters para doon sa posibilidad na makuha yung first round draft pick nito. Sa ngayon kasi, base dito sa mga initial reports, mukhang yung draft pick ng Phoenix sa ngayon ay baka number 2. Number 1, Terra Firma. Number 2, Phoenix. Number 3, Blackwater. So, pinag-iinteresan yan ng maraming mga teams ngayon. So, wag na tayong magulat kung sakasakali nga na itong Blackwater, itong Phoenix Fuel Masters ay kausapin itong Phoenix, itong TNT at magkasundo sila. Siyempre, magiging medyo mataas yung presyo nitong draft pick ng Phoenix Fuel Masters, at yan ay independent team. So, hindi yan basta-basta makukuha ng TNT Tropang Giga. Pero sa ngayon, mukhang ready naman daw ang TNT na makipag-usap dito para masiguro na magiging maayos ang kalalagyan at kahantungan nito. Alam natin ang TNT ay nagre-ready na para dito sa posible nilang labanan kontra NLEX o kaya Magnolia sa playoffs. Pero syempre yung coaching staff at management niyan ay nakafocus din dito sa pagiging ready sa kung ano pa man magiging kaganapan dito sa mga susunod na araw. Ngayon, ang kinakailangan ng TNT siguro para makuha yung draft pick ng Phoenix ay magkaroon sila ng mas malalim na, sabihin na natin, diskusyon kung sino yung hihilingin kapalit. Dahil bilang isang independent team, medyo magiging mas komplikado yung negosasyon dyan kumpara doon sa usual na nangyayari sa Blackwater. So baka nga yung draft pick ng Phoenix mapunta dito sa TNT, pero syempre medyo mataas yung magiging asking price niyan dahil alam naman natin na Phoenix gusto ring makabawi dito sa hindi nila magandang mga nilalaro sa mga past conferences. Kaya isa ito dito sa mga inaabangan natin ngayon na pwedeng gawin ng Phoenix Fuel Masters pati na ng TNT. Ang susunod naman nating balita ngayon, itong San Miguel Beer daw ay isa doon sa mga teams na interesado na ma-acquire ang serbisyo nito si Cade Flores. Si Cade Flores ay naka-score ng 26 points at nakakuha ng 15 rebounds doon sa huli niyang game para dito sa sa Northport Batangpier. Kaya hindi na nakagugulat na napakaraming mga teams ay interesado na makuha ang nasabing player. Ngayon, alam na din natin ang Barangay Ginebra at Magnolia kabilang doon sa mga teams na interesado dito. So, depende na lamang siguro kung ano yung mapag-uusapan nila. Pero sa ngayon, parang ganito nga nangyayari at payag na itong itong Northport Batangpier na i-trade yung nasabing player. Ang tanong na lamang kung sa San Miguel o sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, mukhang meron daw inside track itong San Miguel Beer. Pero depende pa rin yan doon sa magiging takbo ng kanilang negosasyon. Dahil alam naman natin, ang Barangay Ginebra interesado rin na makakuha ng mga additional na mga big men para dito sa kanilang roster.
Ngayon, ito namang si Coach Leo Austria, alam natin naghahanap yan ng mga players na pwedeng magamit para dito kay Junmar Fajardo na maging backup niya. At mukhang kinakailangan nga ngayon na, sa ngayon, kinakailangan daw talaga nila ay kunin itong nasabing mga players katulad ni Kate Flores para magkaroon ng additional, sabihin na nating depth yung bench ng San Miguel Beer. Dahil sa ngayon, itong SMB ay kinakailangan daw siyempre nila na gumawa ng. Kaya nga ngayon, itong si Coach Leo Austria at alam natin, maski na yung ibang nasa management ng SMB, kinakailangan gumawa ng action dito as soon as possible para ito'y matuloy na. Ngayon, alam din natin na itong San Miguel Beer ay medyo malaki na yung pressure dyan talaga na para manalo, pero masisiguro naman natin na itong San Miguel ay gagawin na lahat para matiyak nila na hindi sila magiging isa doon sa mga teams na maagang malalaglag dito sa PBA playoffs. At ang huli nating balita, ito nga bang si Mikey Williams ay sinusubukang kunin ng Barangay Ginebra mula dito sa Converge. Ang balita kasi ito raw Ginebra naghahanap pa ng additional scoring options, pero sa ngayon, itong si Mikey Williams ay isa lamang doon. Marami pong pwedeng makuha Barangay Ginebra dyan. Ang kinakailangan lamang nilang i-consider ayon dito sa mga insiders ay mabigyan sila ng oportunidad para sabihin na natin pag-aralan yung iba't iba pang mga options dyan. Bukod kasi dito kay Mikey Williams ay ito raw Barangay Ginebra ay tinitignan din yung sabihin na natin ibang players katulad ni Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Kung sakasakali na itong si Tyler Tio ay makuha nitong Barangay Ginebra, abay mukhang magiging mas okay naman ito para dito kay Coach Tim Cone dahil si Tyler Tio ay kinukonsider na isa dito sa mga top player sa PBA pagdating sa basketball IQ at yung scoring ability niya. Plus itong si Tyler Tio, masasabi natin, hindi yan high risk na katulad nitong si Mikey Williams. Kung sakasakali nga na magkasundo itong Barangay Ginebra at Phoenix at makuha nila si Tyler Tio, hindi na kinakailangan itong si Mikey Williams ng Ginebra. At sa totoo lang, medyo ang SMC nagdadalawang isip na raw na kunin pa itong si Mikey Williams. Dahil nga, nakita na natin yung nangyari, parang ang hirap talagang kausap. So yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng Ginebra na as much as mapapakinabangan nila yung skill set nitong si Mikey, mukhang hindi naman sila nakasisiguro na itong si Mikey Williams ay maglalaro. So kung hindi naman ka-sure kay Mikey, ay dito ka na lamang kay Tyler Tio. At least sigurado ka na ito ay makapaglalaro talaga. Kaya nga ngayon, abangan na lang natin na itong si Mikey Williams o rather itong si Tyler Tio mapupunta yan sa Barangay Ginebra. Ang kinakailangan na lamang ay masiguro natin na itong si Tyler Tio ay matutuloy talaga yung magiging sabihin na nating transaction nila. Shout out kay Katsakino Dukusin, kay Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, Ireneo Salangsang, kay Dexter Domer, Enju, Michael D at sa mga regular nating taga-subaybay.